Hi guys, welcome to a new episode of Late Night Pub Podcast. This is Pam, Paper Cat Books' first traditionally published author and best shoulder to cry on. Hey guys, this is Laura, your spellcasting author from Paper Cat Books. Yeah, welcome, Hello, welcome. hello. Yes, wala si Joshua today, guys, Because because life life happens. happens. Hi Yes, Joshua. Hi Joshua, shout out sa'yo, no? Ay, siya naman nagka-shout out. Oo, ikaw naman ngayon ang magsha-shoutout niyan. Hanggang sa ma-publish mo yung I am MVP mo, isha-shoutout ka namin kahit nandito Woo! ka sa mga next episodes. Ayan, alam May mo, ano, no, excited pa naman ako. bingo. Excited pa naman ako sa episode ngayon na makasama si Joshua kasi eto nga, Valentine's special nga to, di ba? At Woo! alam mo na, pag-usapang pag-ibig, talaga namang napaka-interesting yan. Yes, ang pag-ibig ni Late Night Pub. Correct. Gusto ko yan. Ang pag-ibig ni Late Night Pub. Oh my gosh. Okay, my goodness. Love May month and all. So, yes. ano bang favorite romance book mo? Romance book. Ako kasi talaga, sa totoo lang, when I started reading, hindi ako nagsimula sa mga romance books talaga. Parang sa Hmm, school kasi, more on ano siya, 'di ba? More on mga children's books, mga true. adventure, ganyan. Oo. And the one time na tinry kong magbasa ng romance books, nagalit yung nanay ko kasi dapat hindi daw ako nagbabasa ng gano'n. Kasi Ano for ba? mature audiences na. Oh my Yung mga God. ano, yung mga pocket books girl na As in naka-ano, yung mga topless yung yung nasa oo, cover? Eh, correct. okay, Kasi okay, gets. pakalat-kalat lang sila dati sa bahay namin. Ano ba malay ko, 'di ba? Wala, Libro pa tinignan rin ko lang, naman inusisa kasi. Oo, libro pa rin naman siya, inusisa ko lang naman. Kung hindi ko naman siya like Aha, binasa ng from cover to cover, aha. inusisa ko lang. Tapos nung nakita ako ng mom ko, nagalit siya, "Ba't ka nagbabasa ng ganyan, hindi para sa bata yan." Ay, okey. Pero Keep it so hidden then. romance, oo, true, exactly. Bakit kalat-kalat diyan kung ayaw niyong mabasa ng mga bata, 'di ba? So yeah, pero in all fairness naman, after that incident, hindi na ako nakakita ng pocketbook lying Si around. ano ba So 'to? talagang Si anong pangalan ng author na yun? Devereaux ba 'to? Hindi, these are Tagalog pocketbooks girl, as in yung mga maninipis na ano, Hindi na Tagalog, nung yung ano, anong pangalan ng author na yun? Jude Devereaux ba yun? Jude Devereux is ano, at I'm not sure kung anong nationality niya exactly, pero alam ko English siya. English Ah, yung novels niya. okay, wait, no, she's American. American. Yan, Hmm, oo. Kasi yung ayan. So nanay ko, yung ito mga naman ano yung nga, nakita ko. ayan, mga Jude Devereux, ganyan ganyan, mga Daniel Steele, 'di ba, yan yung mga uso Yun! dati nung Yun, isa 90s, pa oo. yun! Yan, Diyos ko, yung mga spicy yung mga cover, alam natin yan. Yung ano, yung parang hinihimatay yung girl. Oo, Tapos tapos nakasalo yung guy while gazing at her. at Tapos, topless si oo, guy. oo. Tapos for some reason, nasa may ano sila, cliff. Correct. Oh, 'di ba alam namin kasi nagkalat talaga yan guys, nagkalat talaga yan nung 90s, makikita niyo sa mga bookstore yan talaga yung mga naka-display dun sa ano, sa mga Gosh. shelf. Pero That well, was all the rage back then true, talaga, I guess. Grabe. correct, totoo yan. Kung romance books, kasi lahat naman ng books na nabasa ko, well, kung hindi lahat, like most of them, there's a romance element, 'di ba? Pero wala pa ako nababasa na book na talagang romance siya. Siguro ang the best na masasabi kong romance na nabasa ko is A Walk to Remember. Yeah, A Walk to Remember. Oh. Pero ano kasi siya, more leaning sa
tragic love Oo, story, tragic 'di love ba? story siya, eh. Ang gano'n, yun lang. So, wala akong masasabi na favorite romance book ko kasi Mhm, wala pa ako masyadong nababasa na mga talagang mga straight up romance novels. Pero mhm. I ikaw, get it. anong favorite mo? Hmm, ano ba? Kasi nga 'di ba I guess first na natatandaan kong libro na binasa ko, Barbie. Wala namang romance sa Barbie. Ano ba? Sa Iliad naman, hindi naman Ano super love story yung Iliad. Ano nga ano yun, naman eh, ba? parang Ano yun, tragic din yun. War and ano yun, oo, eh, correct. battle Love strategy in and love all, in eh. wartime. Oo. Correct. Ano Tsaka ang nga ba? pag-ibig dun talagang nagsimula ng giyera, gano'n, 'di ba? Kasi naman kasi si Helen, eh. Correct, si Helen talaga ang may Gandara, kasalanan eh. niyan. Masyadong mahaba yung buhok nito, eh, kaya nagkagulo yung mundo talaga Kaya nun. nga. My God, girl. Kasi Ayu naman, kasal ka na, eh. truth si Te, ganda-ganda. Na Nakakaloka ano talaga ka pa, yun. eh, nagpa-tempt ka pa, eh. Ay naku. Girl. Pero wait lang, favorite, ano ba? Ayokong sabihin Twilight kasi nag-expand naman na yung taste ko sa beyond Twilight. Okey, okey. Um, siguro yung ano, Time Traveler's Wife din, pa din, Oh, ayan na naman oo. tayo sa ano, hopeless Kung ano ha, romantic era. kung like purely romance na ano ha, Mm. na genre, I guess. Kasi Yeah, I 'di agree. ba parang, andun lang siya, she's just waiting for True. him, oh my God. Grabe, tragic siya in a very romantic way, gets? Yung Oo, walang dumanak na dugo, pero true. heartbreaking siya na super, 'di ba? Oo, Ayun, true, true. parang gusto ko tuloy, basahin ulit, ayan na naman tayo sa reread. Pero ayun, Reread tayo ulit. yes, reread, okey, 'wag pansinin yung mga pinagbibiling bago na libro 'no? Magre-read lang tayo ng magre-read, Diyos ko po. Reread is like Reread is life. grabe naman Ayan, kasi. bilang Pero nasa ano ba, I think mhm. I saw the movie first before ko siya binasa. Okey. Did the movie like, parang dahil ba sa movie kaya nagka-interest ka na basahin yung book? Yeah, oo, na Oh, parang okey. if, gusto kong malaman kasi if it was up to par, I guess. Mhm. And was it? Kung, um, puwede na, I guess. Ako naman Puwede kasi na. baliktad, hindi ko pa napapanood yung movie pero nabasa ko na yung book. So, ayun. So, Oh, siguro okey, 'pag okey. papanoorin ko yung movie, yung expectation ko ay sky high, 'di ba, kasi galing ako sa book, eh. That's So, true, ayun. that's Pero true. since sinabi mo na ano naman siya, halos pantay, so baka hindi naman ako feeling ko Not naman necessarily pantay, pero the movie stood on its own. Siyempre knowing okey, knowing okey. book to screen Yeah. na stuff, maraming ifi-filter down. So merong mga details na wala talaga na dun sa movie. Mhm, mhm. Um, they tried to incorporate some details of the book to the series, kaso kinansel naman nila yung series. Merong series? Yeah, it was Talaga? ano, yeah. Kasi yung movie it starred Rachel McAdams, the Queen, Yes, our tsaka si, queen. what's his name? Wait lang po, Time Traveler's Wife. Google, Time Traveler's oh my God, ayan. Time Traveler's Wife na movie, si Rachel McAdams and Mm. Eric Bana. Oh, Eric Yes. Bana is in Troy din, 'di ba? Siya Oo, si ano, si Henry. ah, kapatid siya Hen ni Paris, 'di ba? oo, Henry din yung Hector. pangalan niya dito. Hector siya sa Ay, Hector Troy. pala Oo, siya si sorry. Kuya Hector, Si oo, Kuya kuya siya ni Hector nga oo. pala. Yes. Oh, Yes, uy, it's Eric Bana and ano, him. okey sige. O Yeah. dahil diyan manonood na nga tayo.
Tapos kung Sige. iko-compare natin dun sa series, yung series naman was starred by yung girl sa Game of Thrones, yung asawa ni Jon Snow, Rose Si Leslie. Ygritte? Ah, Oo. oh, yeah. Okay Tsaka siya si girl, si Theo James yung ano. Ay! Oh my God! Oh my God. Oh, si Four. Oh my God. Before. Okay. So hot. So, isang season lang siya nag-run? Isa lang? Sadly, oo. Oh, Sadly. tapos anong network 'to? HBO ba 'to? Hindi eh. Okay. Ano ba? So, baka dun siya sa mga like Hulu ba or sa mga less known na mga ano? Hindi rin eh. Hindi rin Oh Netflix? wait, no, it is HBO. Pero it got Hmm. canceled niya. I Oo, think ayun lang. baka ano, viewership Mhm. or I don't know. Sad. Pero mm, Shit, Tio yes, James. DOJ. Yun talaga pang-romance talaga. Ganun yung mga itsurahan na pang-romance, eh, 'di ba? Na Talagang pang ano, na pang Jude Devereaux na cover. ikaw, tropang Jun Devereaux na cover. Alam mo yan, Diyos ko, abs pa lang Ah, ni kuya. My God. girl, abs ka ba? Arms ako. Ako, abs. Talaga nung ano, sa Talaga. Divergent series, talagang, alam mo, hindi ko na pinapansin si, ano, Si si, Tris. hindi na, wala na paki sa kanya. Okay, si Four na, screen time na ulit ni Four. Kung ka muna sa likod, te. Mamaya ka na. Nagfo-focus ako Mamaya ka eh. na. God. Oh my Tsaka ano, God. yung personality niya rin kasi doon na gusto ko na parang medyo aloof na ano, na cold, ganyan. Stoic Ewan ko kung type bakit. na Oh, 'di ba ano. very romance trope 'yan. Mga gusto mo yung mga cold na bidang lalaki, 'di ba? Tapos biglang magkaka-care sa'yo, ganyan. Oh my God. Ano Alam mo yung 'yan? tipong yung trope na bad boy type falls for the Hmm, quiet glasses wearing girl. correct. God. Ayan, oh, 'di Ayan ba? tayo eh. Grabe. Normalan na 'yan sa romance, 'di ba? Pero ang sumisikat kasi ngayon na mga tropes is Mhm, marami akong nakikitang ano eh, ah, friends to lovers, mhm. enemies to lovers, um, best friend ng kuya ko type of stories. Okey, okey. Parang gano'n yung nakikita ko. Well, sa timeline ko ha, ewan ko lang kung Mhm. tama ako. And then we also have yung mga the usual na uh, uh, alpha werewolf falls for 'Yan, falls for ano ba, the quiet girl sa pack or something? Minsan nga ano, eh, meron pang yung outsider talaga, yung hindi talaga member ng pack, True. gano'n. Or yung True. pinaka-inaaping girl Oo. sa pack, yun. Yun yung nagugustuhan ni Alpha, Diyos ko. Mga werewolf na yan. Alam mo ba, Oh my I God! Oh, tried sige. merong isang time na I landed a ghostwriting job for hindi ko na babanggitin, basta ghostwriting job siya. And then ang gusto mangyari nung client ay ito nga werewolf story kasi siya yung pinakasikat sa mga ano, sa mga online writing platforms. Ayun, ang kwento niya, ayun nga, na si Alpha ay magkakagusto dun sa pinaka-inaaping girl ng Okey, pack. ng pack. Tapos parang ano, eh, tawang-tawa ako, eh, kasi yung mga members ng pack kapag inaapi nila si girl, sasawayin ni Alpha yung mga nang-aaway sa kanya. Tapos siya yung mang-aaway. So, Putya ganito, naman. siya yung mang-aapi kay girl. Tapos ito namang si ate girl, hindi mo maintindihan kung masochista ba. Ano pa rin siya, hindi siya ano, parang, ewan ko kung anong I nangyayari. think I can change him. Oh, ayun na naman tayo sa ano, okey, shoutout sa mga nag-stan kay ano, Dao Mingse, yan ang mga sakit natin. Yan ang mga sakit natin, I can change him, sickness, gano'n nga girl yung ano. Sabi Kaya ko siya nga sa hmm, sabi ko nga sa husband ko na parang I think every girl suffers from
I think I can change him kind of thinking. Yes. Tapos parang, I guess, alam mo yun, media consumption kasi yun yung nakikita Mm, natin eh. Na true. parang, oh my God, if I love him hard enough, he'll change for me. Pero, pero real life doesn't do that. True. Okay, ito po ay isang public service announcement. Hindi po totoo yun, no? Hindi po yun nangyayari sa totoong Wag po buhay. tayong maging martir, guys. Opo. Kung Guys, mangyayari siya siguro 1% of the time lang, pero 99%, 99% no, you can change anyone talaga. Depende sa kanila yon kung gusto nilang magbago. So, oo, true. ayan. I-let go nyo na yung mga Downing si syndrome nyo, okay? Dapat si Watsile ang pinili natin talaga. Hindi ko rin gusto kasi si Watsile eh. Hindi naman siya ano Talaga ba? eh. Kasi hindi naman, si Watsile naman yung, he Mhm. can't decide kung anong gusto niya. Actually, I agree, I Gemini agree. yarn. Alam na, Indecisive hindi ang makapagdesisyon. Indecisive indecisive si ang kuya. mm. My Parang gosh. ano kasi, ang naging appeal sa kanya is yung tahimik na guy na reserve na may Mm. feeling siya, he just Oo. doesn't know how to Mm. express them, Oo. ganyan. Mm. Tsaka Ewan, basta parang ako team Dowmingsi talaga ako. sadly, sadly, yeah, same. Mm, Growing up, growing true. up, Daomingse pa rin talaga. Diyos ko, alam Okay, mo sa mga Gen Z po 'no, na nakikinig sa'min, ang pinag-uusapan namin ay Meteor Garden. Ay mga characters sa Meteor Garden, Google niyo na lang 'no kung sino si Dowmingse at si may Wasile. yun bang bagong Meteor Garden, hindi na Daomingse yung pangalan niya? I haven't checked it out, pero feeling ko naman same name pa rin. Pero Different hindi ko pa cast na, 'di napapanood ba? yun, o different cast na siya, mas Oo, bata na 'di ba? oo. Hindi ko pa siya ikaw ba napanood mo na? I think I've seen some clips. Pero Aha. iba pa rin kasi 'pag ang tawag ng puso mo ay si Jerry Yan. Correct, correct. Jerry Ann Oh forever my God, talaga by have you then. seen how he aged? He Like did not, he fine did not. wine. Oh my Like God. fine wine talaga, my God. True, alam mo yung kahit sobrang high definition na ng mga camera ngayon, parang wala namang difference nung pinapanood ko siya dati sa Meteor Garden. Right? 'Di ba parang sabi ko, "Oh my God," kahit siguro tutukan mo 'to ng kahit ano, 100 ilaw, hindi mo talaga makikita na tumanda siya. Grabe, Kaya nga sobrang Asians don't raisin. hmm, May iba. naalala pa ako isang trope. Ano pa, ano pa? Yung ano, yung touch her and you die. Ay naku, Usually, ayan. usually applicable to pag yung male lead is vampire Hmm, or mafia lord or yung mga dangerous na male lead, oo, ganyan. mga gano'n. Yup. Pero thrilling kasi yun, aaminin ko, thrilling kasi yung trope na yun for Honestly, me. Isa yun sa mga bet na bet kong tropes. Yung ano, yung in love sila pero totoo hindi lang. sila puwedeng 'di ba, they can't touch Oo, kasi yung isa sa kanila mamamatay, oo. parang gano'n. I love that trope, Diyos isa yun ko, sa mga that's true. gustong-gusto ko talaga. Grabe Ik naman din kasi. ikaw is ano yung mga favorite Um, romance tropes mo? ano ba, kasi yung sa favorite series ko na All Souls, Mhm, para kasing minix niya yung hindi naman it's not quite enemies to lovers, pero mhm. it's more of parang, magkaiba kasi sila ng species kaya hindi sila puwedeng magka-developan. Oh, So, okey. parang love conquers all and stuff, parang gano'n. Mm. Plus, vampire yung guy, so medyo may pagka-touch her and you die din, parang Yes, gano'n. yes. Pero hindi towards sa girl, kasi super powerful ni girl, eh. Touch her and you die dun sa Oh, enemies nila pareho. So like, oh okey. my God. Uy, parang ang interesting niyan, All Souls ang pangalan ng Oo, series? actually it's still, um I know she's not gonna see this, pero Deborah Harkness, you
awesome, amazing woman talaga, my God. Oh, yeah, you've Um, mentioned her a few times na since oo, you kasi started late night pub. ang galing, super in awe kasi talaga ako on how she writes, on how she builds the world of All Souls din talaga. May original three books rather, yung series na tungkol dun sa Okay. main couple. Tapos there's one book about side couple. Tapos she's coming out with a fifth book na hindi ko nga lang alam kung saan naka-center, pero it still continues their story. So Mhm. I think Nice. late late this year ata siya magre-release, pero oh my God, amazing. Amazing, amazing. Okay, so based na pala the series pala ay based na sa sa novels ni Deborah Harkness Mhm. ba? Mm, mm. Okay. Nasa May Netflix ba 'to? Please tell me nasa may Netflix. ano ano ba 'yun? Sky something? Okay. So Parang British type of ah, of okay. Netflix, I think. Pero Okay, sige. yeah, it's good. It stars Teresa Palmer, Oh, okay. And tsaka si Matthew Good. not familiar with him. Saan siya Um, iba pang Alam mo nakita? ba yung movie na Stoker? No, No sorry. din? Uh, Na hindi kasi siya gano'n I guess hindi siya gano'n kilala, pero Matthew Good, okay. he's in real life, I guess, kahit dun sa mga other, projects niya, mukha na rin siyang vampire kasi. Kaya Hmm. tama lang sa kanya yung role. Sakto lang sa kanya yung role. Sakto lang sa kanya. Si Teresa Palmer, kilala ko. Siya yung medyo kahawig ni Kristen Stewart, tama? Oo, Tama ba? oo. Yung if you remember I Am Number 4? Yeah, oo. Siya yung Yun, isang siya yung si doon. Six. Yeah, I Oo, remember. yun, siya yun. Okay. Yung Tama, Australian blonde yes, na tama yung naalala ko actress. pala. Yes. I love it. Ikaw, anong favorite trope mo ba? Isa na yon yung si Touch Her and You Die, ayan. Ako tala ako talaga ang ito talaga I'm a sucker for this trope kasi ito talaga in-apply ko kasi to sa Crayon eh. Yung yung parang second time around. Ayan, parang is love sweeter the second time around Oh my ganyan. Parang sa God, second second chances! chances. Yan, Isa pa ganun. yan! My 'Di gosh. ba? Ayan, halatang-halata na fan tayo ng One More Chance. Wait lang. Isa pa yun sa Anong mga movie nga yung One More Chance? Sino nga yun? John Lloyd Ito. Bea. Yan, Oh, si Basha Popoy. si Basha. Honestly, hindi ko siya pinanood, sorry. Pero Why? I'm Maganda sorry. girl. Ang pinanood ko na Pero bakit? nagustuhan Bakit? ko, bakit hindi ko siya Ah, pinanood? Nung time aha. kasi na yun, nababaduyan ako kay Bea. I'm sorry, don't cancel Oh, me! okay. Diyos Hindi ko, naman. To each his own. To each his own. baka audience might run after me with pitchforks and all. With pitchforks and torches. Hindi, pero ano naman yun, pa-cool kasi ako nung time na nilabas yun eh. So I was like, Okay. parang gano'n. Pero ang nagustuhan ko talaga na parang may second chances na trope was yung kay John Lloyd din, pero ang kapartner niya si Sarah Geronimo. Very special love ba to? Oo, oo, 'di ba kasi parang naging series na yung movies na yun? Oo, tatlo siya. Oh, parang Tatlo gano'n. siya na Yun, movies, yun. oo. Dun Oh, my God. Oo, si Sir Miggy Montenegro. oo! Oo, tsaka Yun, si yun, yun. ilan ba Yung yun ba yun? yung may Yan, si Sir pa-rain Miggy, dance oh. pa. Wala kaming video pero Oo, tsaka nagra-rain si dance Laida. ako. Uy, I also love that I also love that movie. I also love that trope, 'di ba? Ibang klase Parang naman kasi, kasi yung tsaka ayun siya. Oo, tsaka ang naging conflict dun ay yung niya, talagang
man versus himself na hindi yung True, usual na laging may third party ganyan kaya nagkakaproblema sa relationship, 'di ba? true, Kaya gusto ko yung naging ano doon is yung mas mahal ni Lyda si Miggy and si Miggy is at war with himself. true, Tapos parang nagiging collateral damage si Lyda ganyan kasi true. ano, gusto ko talaga yung manood. Nasa Netflix pa kaya yun? I Parang hindi ko think na ano. so. I think so, Parang hopefully. isa na lang, parang yung third movie na lang kasi yung nakita ko na nandun pa. Yung first two, wala na. Wala na. Ayun, anyway. Okay, petition for Netflix to bring back Okay, Miggy pakibalik Monten po, no? Miggy and Lyda po, please. Oo. Magre-rain dance din kami para bumalik. Gusto niyo ba mag-rain dance muna kami bago niyo ibalik? Willing naman po mag-rain dance. Willing naman po Ganyan. kami mag-rain dance. My gosh! Ano ba bang trope ang meron diyan? Ay, ito. Slow Hmm. burn versus love at first sight. Anong mas bet mo? Bet ko sila pareho eh. Bet It's yan. hard for me to um Decide. decide this kasi at last is a bit of a love at first sight kind of thing. Fated soulmates Mhm. and all that. Pero ibang klase rin Mhm. kasi yung ano, yung kilig pag slow burn. Correct. Ay, Actually. 'di Oo. ba? Ako, I would say na Crayon is slow burn in a Oo, way, oo, yeah. slow Parang burn in slow a way, slow yeah. burn siya in a comedic sort of way, 'di ba? Oo. Romantic comedy eh. So ayun, medyo may patawa yung pagiging slow burn niya. Slow burn rom-com kind of thing, parang True. gano'n ang Pero ako rin kasi honestly, equal din sila for me mm, na ano, walang neither of them is I think better than the other, ganyan. Kasi mm. depende naman sa ano, I think depende sa personality yan ng characters mo, 'di ba? Aha, And depende sa situation kung nasaan sila, gano'n. mhm. Pero ayun nga, ako din hindi rin ako makapili, hindi kami makapag-decide guys. Hindi kami makapag-decide, kayo na lang mamili. Yan, nagwa-Watsile kami dito, hindi kami makapag-decide. May Gemini placements pala Um, kami. okey. Oh my God. Kasi naman, I guess it depends on the story din naman talaga kung paano mo Mm, gagamitin yung pagka-love at first sight and slow burn niya, mhm, 'di ba? Parang yung slow burn ba longing and yearning for each other o mhm. nagsasakalan muna sila bago sila Oo, ganyan. Depende din sa trope, 'di ba? Kung enemies to lovers ba 'yan o 'di ba, grabe. mga best friends to lovers, ganyan. Ay, best friend ayan tayo sa best friend to Ayan lovers, na eh. naman. Ayan, feeling ko yung mga may gusto ng ganyan, yung Team CX. Oh, yung mga Team CX na best friend to lovers, ampeg, sound off. Sound off Team CX. Sorry Sound kayo, off Team Team Atom CX. ako. Same. Pero hindi, I'm gonna out myself. Kahit na ano kasing panoorin ko, mapa-anime pa yan, Mm, movie, TV series, books, hi mas nagro-root ako dun sa first lead compare dun sa second lead. okey. Like, Okey. for example, sa K-drama, 'di ba? Let's just have, ano bang example? Do Bong-soon na series, Strong Girl, Do Bong-soon. May dalawang guys. Mhm. Mas nagli-lean toward ako kay An Min-hyuk compared dun sa police guy. Okey, I'll just nod along 'no, kasi hindi ako mahilig It sa oh my K-drama, di ako God! maka-relate. Pero I Pero can hindi, relate sa it's good, oo. ayun, sa Parang trope, gano'n. ganyan. Yeah. Ikaw ba, si first lead ba o second lead ang prefer mo? Ako talaga parehas tayo, mas nagli-lean toward ako dun sa first lead. Hmm, 'Pag sa mga movies ganyan. Kasi feeling ko, ewan ko, siguro dahil, I'm viewing this from a writer's point of view na kapag may dumating na pangalawang lalaki, parang ano, ginagamit lang siya ng author para may plot drama. device. True, kasi hindi magiging exciting yung love story
ni female lead at ni first male lead kung walang panggulo, 'di ba? It's Guguluhin mo either muna. my second male lead or my second female lead Female, yan eh. Oo. ayan. So, Unless kailangan gusto mo na, aside from those two, magtatapon ka pa ng, bibigyan kita ng 1,000,000 pesos. Layuan mo lang anak ko, parang gano'n. Ayan, mga gano'n, 'di ba? Grabe, oh my gosh. I feel strongly din for the first male lead, Oo. gano'n. Mhm. Sadly. So, baka Ay, di ayun nga, naman sadly. preference lang naman yan. Preference lang din talaga. Pero alam mo, honestly, while I was writing Crayon, meron time na nag-root na ako for CX kasi ang toxic na ni Atom. Dahil nga mayabang si Atom, 'di ba? Gusto niya lagi siyang bida. True. Oo, true. So parang nung dumating sa point na yun, parang mas okay na siguro si CX for Crayon kasi mas healthy siya for her, Oo, 'di ba? oo. Na kasi ang toxic kasi nung isa ganyan kahit na sobrang nakakakilig siya eh. I get it. Ayun, 'di ba? I get it. Actually, nung binasa ko nga yung si Crayon, Mm. 'di ba inintroduce si CX? I Ah. mean, sabi ko, okay, ito na, may second lead na. Okay, tingnan natin, what's happening. Ah. I guess parang hindi lang siya, for me hindi lang siya mas umatake katulad ni Atom. Yeah. Chill lang siya, chill. Oo, chill as in chill. I mean, regardless of yet another trope na forced to live together. Ay, Oo. sorry! Spoiler alert! Spoiler alert! Sorry! No more details. Sorry. Yeah, Sige. but another trope. Yeah, parang gano'n. Ayan. Uy, sikat So, na sikat yung trope na yan sa mga sa mga, madalas kong makita yan sa mga online writing platforms na Yun tipong parang, we need 2 rooms for tonight. We only have 1 room left. laging ganun, no? Kung kailan kailangan mo ng 2 room, laging isa na lang yung available. Alam mo, Alam natin medyo yan. Romance feeling writers ko din kami. pinakamagaling na matchmaker yung mga yung mga nasa lobby na gano'n eh. Correct. Sila talaga ang mga fairy godmother ng ganong Yes. story. Ayan, sila talaga ang Biruin mo pa, yung pala may marami pang kwarto 'no, pero inoffer niya sa'yo isa lang. Isa lang. Tas isang bed lang, no? Oo, isa pa yan. Oh my God. My God, Diyos ko. Pero nakakatuwa, 'di ba? Na although alam mo na if you've read enough or seen enough books or movies na merong mga gano'n, 'pag nandun pa rin yung mag-steer pa rin siya ng feelings eh, 'di ba? Kahit alam mo na, Oo. napanood ko na 'to. Pero alam mo kasi 'pag iba-iba yung characters, it's interesting how they will deal with the situation kasi depende sa personality nila, 'di ba? Oo. Tsaka depende rin kung slow burn ba or second chances ba na Yan. trope. Diyos ko. Lalo na 'pag second chances na trope. Oh Oo, my second God! chances tas na-force sila na to live under the same roof. Oh my God! Yun talaga panalo yung mga gano'ng sa'kin, ganyan. Parang Amazing. tadhana na ang gumagawa ng paraan para magka-second chance talaga si ate ko, eh. It's either tadhana or yung nasa lobby. Yung concierge. It's either tadhana or si ate sa front desk. Maraming Ayan. salamat po for all your hard work, Ate Front Desk. Without you, hindi Walang kami wala kaming enter couple names here. May random question ako sa'yo concerning Go. concerning the whole trope thing. Anong mas pipiliin mo? Vampire or werewolf? Oh my God, don't make me choose. Ang hirap naman nito. Na? Kailangan mamili? Required mamili? Pwede naman. Pwede naman hindi.
Okay, sige. If I have to choose, parang ano, mas leaning toward ako sa vampire kaysa sa werewolf. I Kasi mean, same. ang same? What did you Same, oo. kasi may ano, eh, unang-una may ano, eh, may issue of control sa werewolf, eh, Hmm, 'di ba? Parang oo. paano yun biglang mag-transform sila ta's nandun ka, 'di ba? Ta's hindi nila makontrol yung sarili, eh, di patay ka, 'di ba? Yun yung concern ko kasi sa werewolf. Pero in terms of yung mga labing-labing mga ganyan-ganyan, equal lang naman sila kasi meron siguro magkaiba sila ng style ganyan Aha. si vampire medyo may pa-cold pa mysterious siya and then si werewolf medyo passionate ganyan-ganyan, 'di ba yung mga nakikita natin gano'n. Like, Pero chill, man. oo, pero ano naalala ko tuloy si Emily sa Twilight, 'di ba nung minol siya Oo, ni oo, ano, yung may oo. ano 'no, she had what, 3 scars Oo, down the sa face, face 'no? niya, Oo, kasi ayun nga hindi na-control ni Sam one time yung galit niya. kasalanan Gal ni Sam yun. galit ba yun or parang Ah, rage sa ah, werewolf ba? I think rage nga yun. I think they were talking about ano, um, Leah, I think so. Mhm. Oo, Parang ayun 'di gano'n. ba? Yun ang concern ko sa werewolf. Ang vampire kasi 'pag nagalit 'di ba, parang tao lang din sila, eh, 'di ba? Oo. Na ano, ayun. So, ayun Medyo ayaw ko lang may medyo pasigaw-sigaw effect ang vampires, pero I guess mm. mas at least wala kang, um, hindi mo maiisip yung, risk of claws. Oo, yeah. 'Di Hmm. ba? You I won't mean be in you won't be in immediate danger, 'di ba, 'pag ano, 'pag nagalit yung vampire. Ang werewolf kasi parang, talagang nasa peligro yung buhay mo girl 'pag nandun ka at hindi bigla siyang nagalit, 'di ba? shout So, out to Jacob po, Jacob Black. yes, shout He out to thinks you, he's the Jay. safest choice. Oo nga 'no, oo nga 'no. 'Di ba? It would be as easy as breathing with me, Oo, Bella. true, true, true. You won't have to change for me, Bella, gano'n. Ayan, oh, That sorry makes me Jacob. that makes me wonder though, na parang paano kung mag-i-imprint pa ba si Jacob if ever ang pinili ni Bella is si Jacob, Hmm. 'di ba? Oo nga 'no, kasi kung ang pinili ni Bella si Jacob, Renesmee won't exist, 'di ba? Exactly. Oh, that's So, very walang intriguing. walang imprintee si Jacob. So Wala. parang So, posible na what's habang happening? sila, mag-imprint pa siya sa iba. Hmm. Tinatawagan po namin ang aming ina na si Stephanie Meyer. Nananawagan po Paki-resolve po, kami. nananawagan po kami, paki-resolve po 'tong ano namin. Itong issue na 'to, please. Oh, eto pong ano namin, fan theory namin, ano pong mangyayari kapag si Jacob ang pinili ni Bella. Feeling ko Uy, mamamatay si Jacob kasi tsutsugihing siya ni Edward. Gano'n ba ka-violent si Edward? Parang hindi I don't think so. Kasi kung if we mm, go by the book, ang sabi niya sa books, hindi daw niya kayang saktan si Bella like that. yeah. So, I guess he would one way or another keep his word about that. Okey, okey. Siguro. Pero it would be interesting to see kung mag-aaway nga sila. Mhm. Away lang Medyo. siguro pero walang like tsugihan na mangyayari Siguro or malapit patayan. na. Malapit ng Okey, tsugihan, parang oo. gano'n. Pero ano naman, eh, magkasing lakas naman sila in terms of 'di ba supernatural abilities, ganyan. I think so, oo. Oo, so hindi lang naman sila parang siguro minimal damage lang yung mai-inflict nila sa isa't Oo, isa. Yun nga lang oo. maiipit si Bella sa gitna. So kasi 'di ba? Girl, kasi lipat pa sa Forks. Kasi kung dun ka na lang sa Arizona tumira bakla, eh, di sana nangyari lahat. Eh, kung sanang hindi mo iniwan yung nanay mo, Oh, 'di ba? Na nanisip pa. oh, hindi hindi sumasakit yung ulo namin sa'yo ngayon, sa inyong tatlo ngayon. Eto pa, wait lang, may naalala ko. Vampire Diaries. Ay, hindi ko pa napapanood yan, pero go. Pero, oh, okay. Damon or Stefan though?
Si Damon ay si Ian Somerhalder. siyempre doon ako kay Ian. So, doon ako kay Ian. Okay, no matter what, Ian. Hindi ko alam yung kwento nun, pero Ian. I remember the TV series first coming out. 'Di ba sina Nina Dobrev and Mm. Paul something. I forgot his last name. Lumabas yung it came out I think after Twilight or Mm. during the whole Twilight fiasco. Twilight movies na to, hindi pa book. Twilight movies na to. Okay. I remember thinking, partida high school pa po ako nito. I remember thinking that Paul Wesley, ayan, si Stefan, I was like, mukha siyang bootleg Robert Pattinson. Oh, okay. So I was like, I guess parang defensive ako kina Robert Pattinson. I'm like, Robert Pattinson's way hotter though. True. True, sorry. Kaso nakita ko si Ian Somerhalder. Okay, bye, Stefan. ang role pa naman ni Ian Somerhalder as Damon is, you know, the bad boy vampire type. Tapos devil Kaya ko alam may kasi care na ano. nakapanood ako ng mga ilang clips so alam ko kung paano siya as Damon. So, Diba? kuya. So parang So sorry, Stefan. so sorry. We're so Ay, sorry. ikaw naman, vampire or werewolf? Vampire din. Sinabi mo ka pala vampire. Bilis sa sagot. Ang bilis vampire. Vampire. Pero I think it's more of, it's more sa akin, aside from all the points you've made, ayoko lang sigurong, kunwari, magkasama na kami in one roof. Tapos I would wake up in the middle of the night na may kasama na akong wolf sa tabi ko. So, parang, asthmatic ako eh. This is why I can't have pets. I'm sorry. So it's more of a practicality issue for me. Yes. Okay, sorry. Hindi naman po personal. Talagang ano lang. It's not personal. It's a medical issue. Okay? It's a medical issue. Okay, Diyos ko, I can only imagine na bigla kami katabing werewolf tas asthmatic ka, no? Oh my God. Ba't nahihirapan ako huminga? Oh my God. Diyos ko po, baka magka-status asthmaticus ka pa nun, my God. Wala sa oras. Wait lang. Dumb it down for the viewers. Ano yung status asthmatic? Ay, okay. Ang status asthmaticus po ay isang state ng mga asthmatic people kung saan, yun po ay parang ano siya, para siyang equivalent ng hypertensive emergency sa may asthma. So yun po ay life-threatening condition kung saan kailangan talagang masaksakan sila ng bronchodilator kundi hindi sila makakahinga. Bronchodilator ba? Tama ba? Basta ayun. Bronchodilator, yeah. Oo, magsasara yung throat nila kasi ganun. It's a similar siya sa allergic reaction. So ayun, yun yung status asthmaticus. Kaya isipin nyo kaya isa pa yun, okay, I'm counting that as one of the reasons. Kahit hindi ako asthmatic, no? Ayan. Yung So biglang, today you have learned. yes. Today I've learned na yung reason mo. Oh my goodness. Okay, sorry. No matter how hot you are as a human. Truth. Sorry, Pero Jacob. Pero, I remember being so torn between Edward and Jacob nung height ng Twilight series. Yeah. Parang, oh my God. Akala mo si Bella ka eh, no? Oo. Oh my God. Who am I gonna pick? True. Lahat tayo at one point. Lahat tayo mga fans ng Twilight Saga, nag-feeling main character tayo at one point. No? Habang binabasa natin yung buong series or pinapanood yung mga movie. Naranyasan nyo na rin bang umupo sa silya malapit sa bintana while habang umiikot yung season sa labas, ganun. Habang nagpe-play yung Possibilities song sa Spotify. Uy, ginawa ko yan pero walang background music. Ginawa ko siya pero iba yung background music. Okay, ano yung background music mo? I'm only human.
Same ano, no? Same like tunog. Parang Oo. same genre. Di ba? Lord. Grabe. Iba talaga yung epekto ng Twilight, no? Say what you will about the whole Twilight saga. Merong iba Oo. dyan na parang sinasabi na hindi naman daw maganda. Okay. Oo, Pero oo. pinalaki kami ni Stephanie Meyer. So, wag kayong makialam. Stephanie Meyer's kids. Ay, Yeah. shout So, out kay yeah. Kat, by the way. Shout out kay Kat na ngayon niya lang na-realize na hindi naman twihard. Former twihard ako. Mhm. So, nalaman niya na lang while listening to Late Night Pub. Oo. Kasi Hi, Kat. ilang beses natin na ano, di ba, nabanggit. Ang Hi, dami Kat. nating Shout out sa'yo. Kasi maganda naman talaga siya. I don't care what you say. Maganda siya. Maganda true. siya. It's one of the best love stories, supernatural, paranormal romances ever written Mm. in the history of the world. Ganyan. Bala kayo dyan. Hindi ko naman Opinion namin po. hindi ko naman pinapakialaman mga trip nyo, kaya bahala kayo dyan. May sarili kayong trip, gumawa kayo ng sariling podcast niyo. Correct. This is our show. We talk about what we Huwag kayong pala desisyon. kayo pala decision. Diyos ko, oh my God. Ayun. Pero that was iba rin yung time na yun kasi with like Twilight, tapos sinundan ng Divergent series, tapos Yes. Sunod-sunod na yun after Hunger ng Twilight Games. The Mm. whole young adult era of that, anong taon ba yun? Simula 20 what? 2009 maybe? 2008, 2009, ganyan. Right? Mm. Onwards, parang oh my God. Oo, sobrang flourishing no ng YA, fantasy, paranormal True. romance, ano 'di ba, genre. True, Tsaka ang true. gaganda din, hindi ano, at saka I love na hindi pare-parehas yung kwento. Gets 'di ba, Mm. Divergent is Oo, different true. in its own way, Hunger Games is different in its own way. Hello, Sobrang Pita. nakakatawa. Screw you, Gail. Sabi ko na nga ba yun yung kasunod eh. We hate you, Gail, with You all our hate you, might. Gail. Wait lang. Do you have kasi 'di ba remember Beauty and the Beast had what do you call that? That one Mm. syndrome ba 'yun? Stockholm Oo, Syndrome. Ay, oo, yan, 'yun. isa pang trope yan. Yung ano, captive falls in love with captor. Ayan, yan yung Isa mga gustong-gusto nyo, mga brutalan. Mga ganun. yan ba mga peg nyo, brutalan? Ipapasok na po Brutal namin muna. sina Christian Grey and all. Yes! Brutalan ba ang gusto ninyo? Grabe no, nagsimula tayo sa Twilight tapos biglang Christian Grey. Alam mo, pero if our moms had like Jude Devereaux and Daniel Yes. Steele, I guess yung generation natin, we have E.L. James. Yes, we had E.L. James. Guys. And did you know na si E.L. James ay nagsimula sa Wattpad? Honestly, I just knew that from you. Sa'yo ko na lang nalaman din. Oo, parang ano kasi, merong time na, ayun nga, nung napanood ko yung 50 Shades movies, kasi after nun, nagbabasa ako ng like mga forums, mga Reddit, ganyan. Doon ko rin nalaman na si E.L. James, nagsimula lang siya sa Wattpad. 50 Shades of Grey started out sa Wattpad. And then it blew up kasi sobrang daming reads, ganyan. And then, yun yung naging parang springboard niya to go into traditional publishing and then subsequently getting a movie deal, 'di ba? Parang sabi ko, Yeah. wow, talagang yung power talaga ng ng pag nakakuha ka ng loyal na readership, 'di ba? True, true. So, ayun. Tsaka maganda naman, well, hindi ko pa nababasa yung books, pero na-okayan lang naman ako sa movies kasi, Jamie Dornan, 'di ba? Pero, True. umungol na sa podcast. Pero sorry, Wait lang. aminin na. Itatag ko ba as explicit tong episode na to? Rated R18 na po ito, na R18 na. At this point, R18 na po. Hindi kasi aminin na natin ang pogi ni Jamie Dornan dun sa movies. True. So, ako Lalo na nung second tsaka nung third movie.
Kaya nga ano, isa yan sa mga movies na lalo ako na-curious sa books. Kasi ako talaga wala akong alam sa books, hindi ko pa nababasa or Oo. whatsoever. So nagsimula ako niyan sa movies. Pero meron niya akong friend na super fan siya nung franchise, nung Mm. book series pala. And then yun, kinukwento niya sa akin. Alam mo, Ate Pam, maganda kasi yung thoughts ni Anastasia. Mhm. Magandang basahin yung thoughts niya kasi parang ganito. Pero mas nire-recommend niya yung 50 Shades series sa POV POV ni ni Christian. Christian. Yung Grey na series. You Parang know, sabi, honestly, I might agree with that. I think. Kasi Nabasa mo na ba? nabasa ko na both POVs. Mm. Um, although, maganda naman yung POV ni Anastasia kasi syempre babae ka rin naman. Mhm. Nagigets mo and all. Iba rin yung pag nakita mo kasi yung point of view ni Christian. Mhm. Kasi you find out why he's as bad as he is. Mhm. Hindi ko siya ine-excuse sa mga kabalbala na ginawa niya. Pero Aha. nakikita mo yung reasoning behind it. Mhm. And why he is, as they say, 50 shades of effed up. So Oh. parang, okay, you really are sick in the head, okay? Mhm. True. Pero, kaya I guess by the end of the third book, natuwa ako na he was, ano ba, parang sinulat kasi ni E.L. James doon na parang he's getting the help that he needs for it, Mhm. na parang ganon. So parang, okay na, okay. I can see na may papunta siya ng redemption. Yes, may redemption arc naman pala. Ayan tayo, Mhm. isa pa yan, redemption arc pa. After Mhm. ng brutalan, gusto nyo patwitams na. Baliktad. Baliktad. Sakitan muna bago labing-labing ganon. Sakitan mo na bago labing-labing. Pero effective siya. Kita mo naman, napakalaking phenomenon ng global phenomenon ng 50 Shades, di ba? So True. effective. Effective. Ay, Excited tuloy akong basahin yung Grey na series. Sige nga. honestly, basahin mo. Baka parang unahin ko muna yun bago yung POV ni Anastasia. Um, What do you recommend? Personally, ibasahin mo muna siya sa POV ni Anastasia para at least Okay. alam mo firsthand as a girl if you would do the same thing in your shoes, parang gano'n. Tapos Okay. pag nakapag-decide ka na, I guess, tsaka mo tingnan yung POV ni Christian and all. If you would still go through the same decisions, parang gano'n. Mhm. I think. Sige. Emege. Okay. I think we have time for one last One last kulitan. one last kulitan. One last eme. Because One last eme. we're 12 minutes over na. Pero kung this is our show, wala kayong pake. Charot lang. Oh my gosh! Okay. Ayan. Ano ba? I think this is an important question. Ito na lang Sige. siguro. What makes a romance author giddy? Shoot. Ayan. Yarn tayo eh. What makes a romance author giddy? Well, Ano daw muna yung giddy? kilig. Okay, kilig lang po yun. Okay. Pero hindi siya kasing intense ng Filipino word na kilig. Parang gano'n. True. Actually. Iba pa rin yung Filipino word na kilig. Okay. True. Let's Actually. see. Kasi syempre, having written At Last, which is a romance, fated lovers kind of thing, Mhm. I think mas kinikilig ako pag yung they stick by each other regardless of what's happening Mhm. dun sa story. Like, yung legit na come what may talaga. Mhm. I'll choose you forever and ever and ever. Parang ganon. Pipiliin ka sa araw-araw. I love that. Ayun po, public service announcement. Pumili po kayo ng tao na pipiliin kayo araw-araw. Pag-iyak na kasama.
Grabe. Pero, oo, I think that's mine. That's my Mhm. kilig factor as a romance author na parang, let's say for example, Hunger Games. Mhm. Si Pita. I love Yeah. him. Our baby boy Pita. Our baby boy Pita. He chose Katniss over and over kahit na mamatay siya. Mhm. Although hindi naman siya namatay, he got brainwashed sadly. Mhm. Pero yeah, nandun pa rin yung conscious choice na parang lalo na nung second book na parang I don't care if I go back to the arena as long as Katniss goes back to her family after Hmm. the quarter quell, 'di ba? Parang Yeah. okay, sige. That's why we love you, Pita. We love you, Peter. The boy with the bread. Yeah. Also, alam mo hindi ka gugutumin pagkasama mo si Pita. Kasi Truth. baker siya. Oo, may bakery ang Pita. So priority is pagkain, no? Practicality po tayo, mahirap na. Yes. Ikaw, Pam, what makes you giddy? Ako naman, in terms of eto nga writing, Ang Pag-ibig ni Crayon, ako talaga ang nagpakilig sa'kin dun. Kaya ako sinagad-sagad yung mga scenes na 'to is yung relentless pursuit talaga. Gusto ko talaga yung pinu-pursue yung si bidang babae kahit na Mhm. nabubwisit na si bidang babae sa pagpu-pursue mo. Alam mo yun? Yung talagang araw-araw niya talaga yung effort niya na ipakita na gusto kita, ganyan, be with me, gano'n. Na talagang tipong to the point na tinataboy na siya ni ni Crayon. "Wag ka ngang makulit, go away." Pero ayun talaga, yun kasi yung ano, para sa'kin that's the ultimate love language. Mm. Yung yung pursuing the person you love talaga. So ayun, that's what makes me kilig as a romance author. Hi, thank you. Actually, parang isang ibang trope pa yun eh, no? Yung sunshine person and Yeah. very stoic, Mm. ang tawag dito, easily annoyed person. True, true. Irritable, very Isa pang trope irritable. yun eh. Oo, yung isa makulit, yung isa ano, true para Ano siyang yun, ano, yung sunshine and ano ba, moon, I guess, parang ganun. hindi ko alam. Basta yun, Basta sunshine gano'n. person and perpetually angry person. Perpetually annoyed na person. Ayun, isa yun sa Oh tropes ng ano, I guess ng Crayon, yun. my God. Nakapaloob siya dun. Ayan, oh my God, ang saya naman ng topic natin. Grabe, ang romance ay guys, yung romance na pinag-usapan namin yun is just one facet of the entire genre 'no. Sa'min nga more nag-focus sa fantasy tayo 'no and paranormal romance. Mm. Wala pang contemporary yan, wala pa yung mga makikita niyong romance sa mga crime novels, ganyan, iba-iba kasi, eh. True. So Wala rin yung mga young adult or coming of age yes, iba pa romance type. yun. O, iba pa yon. And then yung mga romance na talagang steaming hot na talagang Yung mga ah, romance na e.g. Fifty Shades nga, ganon. gano'n. Yung paano na pa-rated X na, gano'n. Meron din Yung gano'n, yung tipong ipapasok natin ulit sina Jude Devereaux, sina ayan, ang si lola natin Jude Devereaux, sila Daniel Steele, 'yan, Nora Roberts, ayan, yung isa mga pa yan pala, oh, 'di ba? Lola niyo ayun. Nora. Oo, si lola niyo Nora. Alam mo nakabasa ako ng mga gano'ng novels dati, pero ang ano niya kasi, ang genre niya kasi crime. Pero Hmm, yung romance dun talagang hardcore, as in talaga? although hindi siya like icky, alam mo yun, Hmm. basahin, pero ang intense. Sobrang yung passion, ganyan na may kasamang Hmm. anger, Mhm. na ano, talagang mapapaano, kahit nagbabasa ka lang, wala kang nakikita na wala siyang visuals, papawisan ka. Para kang Oh my nanonood talaga God, ng may ano, yeah. pagpawis effect? Yes, sa Oh my sobrang God. ano, ang hot ng scene, alam mo yun, kasi siyempre 'pag sarili mong imagination, 'di ba, yung mga details kakaiba, mas vivid, eh. Ay, true. So, True. ayun, oh, alam niyo na ang imagination ko, guys. Isa pa yung Bridgerton series pa. Yes, isa pa ano yun, 90s ano din yun, 'di ba?
novels? I honestly don't know. I Hmm, honestly don't know. Kasi pinanood ko lang siya nung lumabas siya sa Netflix. mhm. Tapos, I think I might read yung story ni Daphne tsaka ni Duke. Si ano ba 'to? Yung si Duke ba ay si I forgot his name. Ah, wow, what is his name? Yung French, parang French sounding yung One name niya, second, 'di one ba? second, one second, one second. Hindi tayo mag-e-end ng podcast na hindi natin alam 'to. One second. Bridgerton. Bridgerton. Wait lang. Good Lord, wait lang. Oh my God, si Reggie John Page! Yes! Yes! Siya ba yun? Siya Oo, si Duke? oo, Okey. Hindi oo, ko pa kasi oo. napapanood, eh, pero Girl, mangat mo honestly, kuya. panoorin mo. Okey, sige, sige. 'Di ba meron na siyang It's not. spin-off? May spin-off na siya, 'di ba? Ano Like the na Bridge siya, aha. 3 seasons na daw siya. Pero yung story kasi ni Duke tsaka ni Daphne tapos na. Okey. So ibang So, ano na 'to, ano ibang na, characters na. apparently Ang ang intindi ko, yung Bridgerton series is like 7 books tapos 1 book per Bridgerton kid. ah, So, okey. after ni Daphne, yung sumunod na kapatid naman niya and so on and so forth na. Okey. Parang gano'n. Oh my Pero ang gwapo God! nga ni Duke and I don't know, ewan ko if you ano, if you feel the same way, pero I find the name Duke so hot. Ewan ko kung bakit. That's not his name though. Ay, Sorry. pero It's yung not, it's Duke not. ay Ano niya, Duke is like title niya status, yun. Title title, niya, okey. oo. His name is Simon actually. Simon, ay okey Oo. sige. Pero ayun, yun lang, I just wanna share that I find the name Duke hot, yun lang, Honestly, wala lang. that's true. That's true. Ayun, That parang is it's true. ano, it's sort of as hot as Adam. Adam din, I find Adam Ah, a hot name, ay kaya pala malapit sa atom. Hmm? What? Talagang pinush ko talaga yung ano, yung Yung Adam. nickname na Atom para ano, ayan, para medyo scientific and then sounding like as hot as Adam, ganyan. Puwede na yun. Mhm. Kahit na Jose Antonio yung pangalan, eh, 'no, medyo malayo. Pero push na yan girl. Libro ko 'to, gumawa ka ng Bakit sarili mong ba? libro. Bakit ba? True. Nickname eh. Oo, nickname nga, eh, 'di ba? Paki mo ba? Oo, dedma yan kung malayo or malapit, basta True. nickname. True. Ayun, oh my God, mag-closing na ba tayo girl? Kasi we're like almost 20 minutes over na. Oh my God, yeah, okay. Okay, okay. So thank you guys for listening to us this Valentine's special episode ng Late Night Pub, no. Sana nag-enjoy kayo na habang nagdi-discuss kami ng mga romance na yan. And ayun, wala, thank you for your support and ayun, wala, kinikilig ako. Kinikilig pa rin kami. Kilig pa rin kami. Make sure to follow us, Late Night Pub, and in all our socials. Late Night Pub Show on Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Yeah. So this is your Valentine's Day special. Abangan, meron pa kaming isang episode for the Valentine's Day special. Yes, and Awesome. hopefully ipu-push namin na nandun na si Joshua. Yeah. Kasi importante yung topic nun. Oo, medyo hindi naman R18 pero may pagka, charot. May pagka malapit na. Yeah, malapit na. Don't forget to follow me, Laura Friera Gonzalez, on all my socials as well. Facebook, Laura Friera Gonzalez. Instagram, @Laura Tries to Write. My book, At Last, is available at selected fully booked branches and Lazada. Yes! Amazing, meron na sa Lazada. Wow! Ayan, ako rin, follow niyo rin ako sa socials ko @Famela-Mela, same yan sa lahat ng platforms, pero mas active ako sa Facebook and TikTok. Instagram medyo-medyo lang, pero mas ano, mas nagkakalat ako sa Facebook tsaka sa TikTok. Ayan, May follow mga niyo na lang. kalat po. Oo, dun niyo makikita yung mga kalokohan ko. Ayan, that's @Famela-Mela. My book, Ang Pag-ibig ni Crayon, it's still available at Eastwood, The Podium, and what's the other one? UP UP Techno Hub. Town? UP Yeah. Town Center.
fully booked UP Town, Eastwood, and The Podium. Sadly hindi pa siya available sa Lazada 'no, but it will be soon. Please follow my Facebook page lang for the announcement. Ipo-post ko naman 'yan kapag kapag available na. Again, thank you so much for your support, guys, and magkita-kita tayo sa susunod na episode nitong Late Night Podcast where we talk about writing Publishing and and everything everything in in between. between. Love Month. Bye, guys. Love you Bye, all. guys. Love you, love you, love you.